Napansin ko po sa kanya, nagkurong yung dila, tapos parang naglatin, yung nag-itim po. Nangitim? Apo, nangitim po yung dila niya. Pinilit ko nga rin pong angatin yun kasi sabi ko po kay Payat kahit may akyat lang po namin sa taas para di na bumaba yung tricycle. Hindi po talaga namin kaya. Pandirito kami kay Ate Isabel at galing na po kami kay Tatay Filomeno at nagdala ng mga munting blessings si Commander at ayun, ayusin yung mga problema dun. At ngayon nakasalubong namin sa Ate Isabel, dapat sa Ate Isabel papunta na din dun kay Tatay Filomeno. So nga lang yung sabi ko punta muna kami dito sa kanila. Kamusta yung Ate Isabel? Kamusta ka Ate Isabel? Okay lang po. Okay naman. Apo. Kamusta yung ilang araw na sobrang ulan dito? Hindi man po masyadong nagparaulan. Hindi naman na masyado. Ngayon lang po sa talaga mula ng medyo malakas. Okay. Gusto ko sanang kamustahin natin Isabel yung nangyari nung nakaraan dito sa inyo ni kay Tatay Filomeno. Na kasi tumawag sa akin sa Ate Isabel na sa Candelaria kami noon. Na sabi na Isabel kung pwede daw matulungan si Tatay Filomeno. So wala pa akong idea bakit ano ang tutulungan. Tapos yun nga, biglang sinabi na Isabel na hindi daw niya alam kung aabot pa sa hospital si Tatay Filomeno. Kaya doon ako napaisip na may hindi maganda nangyari. Ano po ba yung time na yun Ate Isabel? Nung nandito siya? Ano yun? Lumapit pa siya sa inyo? Opo, Kanino? naglapit po siya sa amin dun sa may duyan. Tapos? Sabi po niya samahan daw, inana po niya si Payat, sabi po niya samahan daw po Sa Medicare? siya sa Medicare at mapa-confine nga daw po siya. Tapos sabi naman po ni Payat, o daw lang daw po siya ng Sino po si Payat? Asawa niyo? Okay, si Fernan. Opo, lang daw po siya magja-jacket. Tapos nung nauna na po siya dito, Nauna dito si Tatay Pilo. Opo. Tapos lumapit siya dito kay Ate Glo. Lumapit po kay Samahan siya. Hindi po, daw po sana siya ng panggasolina. Binigyan naman po siya ni tatay, no? Ay, binigyan naman po siya ni Lula Glo. Tapos nung pasakay, hindi pa po siya, nakakasakay. Anong? Bukod po kasi doon, may nangyari pa hindi ganito. Kumbaga gusto ni Tatay Filomeno magpasama kay Nanay Glo. Kaso nga lang, naglalaba daw si Nanay Glo noong time na yun. Opo, nagawa daw po. Natalikod pa lang po ng si Lula Glo, na po siya doon. Natumba po siya. Pero hindi naman po siya bumagsak, na naman po siya ni Payat. Nahawakan ni Fernan. Dito mismo? Opo. Yan, sa may paano pagkatumba ni Tatay Filo nun? Una tuhod? Opo. Tapos lang po siya. Nung napansin ko po sa kanya, nagkurong yung dila, tapos parang naglatin, yung nag-itim po. Nangitim? Apo, nangitim po yung dila niya. Tapos nag-isa-isa po agad yung hininga niya. Di naman po namin agad maitakbo at wala naman pong ibang lalaki dito. Kasi nung time na yun, yung karpintero po nila Ate Isabel dito, kakatapos lang magpintura. Kakauwi niya lang nung time na yun. Opo. Pero sabi, parang tinawag pa si Kuya Bong? Opo, tinawag pa po doon ng asawa niya. Buti po bumalik sa Ate Che at nag-deliver daw yata ng walis. Opo, mag-ano nga po si Lula Glo ng walis. Sakto po, yun po yung nadatna niya. Ang una po niya pinuntahan ay si Kuya Kevin, yung nag-ano po ng motor, nagkuha po diretso ng tricycle. Tapos, sinong tumakbo kay Kuya Bong? Yung asawa na po, si Ate Che na po. Si Ate Che nang tumakbo. Tapos parang pinapampa daw yata ni Kuya Bong, pero wala na talaga. Wala na po. Sino nagbuhat sa taas kay Tatay? Si Kuya Bong po at saka si Payat galing dito. Tapos tumulong din po si Kuya. Yan. Tumulong din po yan. Nasa lubong din po niya. Tapos si Kuya Kevin. Yun po. Madami sila ibig sabihin nagbuhat. Opo, pero medyo mabigat. Late na po mabigat kasi. Tapos ang taas kasi dito talaga. Yan yung mahirap dito. Tapos nadala sa Medicare, doon na dineklara na wala ng buhay. Opo, hindi. Natagalan po kasi siya dito. Siguro mga nasa 30 minutes pa dito, po bago. Nung nakahiga Opo, dito? Hindi po talaga kasi pinilit ko nga rin pong angatin yun kasi sabi ko po kay Payat kahit may akyat lang po namin sa taas para di na bumaba yung tricycle. Hindi po talaga namin kaya. Grabe. Ang bigat po talaga niya. Tapos ang pag-akyat nga po nila dyan, may huwag na daw pong dali ng Medicare. Patay na daw.
Tapos ako lang po nagpilit na sabi ko, hindi po pwedeng hindi yan dalhin. Sabi ko, dalhin nyo na lang po at baka umabot pa. Hindi naman po pwedeng pabayaan din porket gano'n na po yung ano niya. Huwag na daw dalhin at patayin niya. Pero nakinig naman po si Lulaglo. Tinuloy pa rin po nila yung pagdala dun. Grabe. Dapat pag mga ganun, talagang isasapalaran mo pa rin yun. Opo. Kasi hindi, malay natin, di ba? Opo. May magmilagro o ano man, kung sa tingin mo wala ng buhay, paano kung doon ay nagawan pa ng paraan, na-revive siya, di ba? Yan po yung inano ko, kaya sabi ko wag pong ano yun na hindi madala. Sabi ko ituloy pa rin po yung pagdala doon. Kasi nandun naman na din po yung naitaas Oo, niya. naitaas na din, baka sakali na lang. Opo. Medyo umabot pa naman daw po kasi di na kinaya. Hindi na talagang Natagalan po kasi siya, pero kung siguro po pagbagsak niya dito, marami agad na may mga tao pa dito, siguro ibang lalaki na iakyat po agad. Baka po umabot yun. Kasi kahit paano po At saka pag, kung nung paglapit sana ni Tatay Filo, nung nakakalakad pa siya. nakasakay po, nakalis po sana agad sila. Nung bang pumunta dito si Tatay Filomeno, Nakakalakad po po siya. ibig sabihin ko nung nagsabi siyang dalhin, hindi pa kaagad-agad na Hindi ipunta po, yun. hindi po nila agad nadala yun. Hindi ko naman po na-expect na gano'n nakalala yun eh. Kaya hindi na po ako nagsama, inayaan ko na lang po silang mag-ano. Sabi nga po, yun. Pero kung ano naman po, ako na lang po sana sasama nila. Kaso hindi na po umabot. Grabe. Ano itong nabalitaan ko at sabil kahapon na nagkagulo-gulo daw kayo doon sa ano? Dahil sa ano mga kalingap sa card ni tatay, IDs, tapos ano ba yun? SSS ano ba? Ano po, senior Sa senior card, tapos ATM ni tatay. Opo. So, ano ba yun? Parang lumalabas na Ako daw pa, hanapin daw po sa akin. sa iyo daw hanapin. Opo, at ako daw po ang ako daw po naghawak ng bag. Hindi ko naman po hinawakan. Tsaka naghawak po ako noon, andun si Ate Che, si Lula Basyon, ako, si Ate Amalia, si Payat. Magkakasama po kami, hindi naman po ako nagkuha ng mag-isa ako eh. Tapos ang inano ko lang po doon, nagtingin lang naman po ako ng papel. Tiningnan ko lang po yung papel. Tapos, nagtanong lang naman ako kung okay na. Sabi nila, okay na daw po. Tapos sabi ko pa nga po, ay okay naman na po pala. Madali na lang naman po pala ito ninyong nalakad. Tapos ang pinag-ano po nila sa akin, hanapin daw sa akin yung ATM. Tapos, nung nagtalo-talo kami, biglang nagsabi, binulsa daw po ni Payat yung wallet. Aanin naman po ni Payat yung wallet. At aanin ko rin naman yung ATM at senior citizen ID na hindi naman po akin. Tama. Tsaka dito mga lip, nalaman ko dito na yung asawa ni Ate Isabel din talagang kumbaga maalalay din kay Tatay Pilo, di ba? Talagang laging tawag daw si Fernan. Ang dalawa lang naman pang madalas yung tinatawag eh. Pag hindi po si Payat, yung kapatid ko pong lalaki, Yun nga daw. o yun lang naman po ang tinatawag-tawag niya. Kahit gabi, madaling araw, o kaya pag kailangan niya pong mag-ano sa ano niya. Yun. Pero pag kaya niya pong maglakad-lakad at gusto niya rin pong lumabas, yun, nasadya po talaga siya sa bahay. Pero pag hindi na po at nahihirapan siya, tinatawag na lang po niya si Payat at saka yung kapatid kong lalaking kambal. Grabe ang nangyari dito. Pero dyan po sa punto na yan alam naman na po yan since si Commander yung natulong dyan kay Tatay Pilo, alam niya na po yan kung ano yung pwedeng gawin dyan sa nagiging problema na yan. At pinag-usap-usapan na din naman namin kanina. Okay, may iba ako Ate Isabel. Kamusta yung pagtulog nyo dito sa bahay nyo? Okay naman po. Ayos na mga kalingap, may pintura na itong bahay nila Ate Isabel. Pakita mo Rans. Ayan. Ba't may mga dito? May mga puti-puti. So ito, may makikita natin dito. Ayan, napinturahan na ni Kuya Bong at ito, minasilya pa ito. Hindi ito basta-basta madaling masira. Kita nyo naman, Tsaka nakailang coating siya dito, nakailang patong. Bali 3 yata. Ayan, may pintura na. So kahit paano, presentable na yung bahay nila Ate Isabel. At sa tingin ko naman, okay na sila dito sa tinutulugan na ito kumpara sa dati. Kahit nga si Rans tanongin natin anong masabi mo sa bahay nila Isabel kumpara sa dati? Mas okay ito. Tsaka kanina gulat nga ako pagbungad ko, syempre. Kasi matagal si Rans dito wala, isang buwan. Hindi ko nakikita ito. Nung ginagawa wala ako nung nagsukat nung una, pero wala na ako nung dito ay medyo natagalan din ako wala dito. Gulat ako sa kung cute.
Cute din naman baga, di ba? Ganda ng kulay. Oo, ganda yung kulay. Hindi to, kumbaga hindi dumihin. Although may ang ano nga dito, sobra-sobra yung nabili natin na pintura kasi may pintura pa daw na 1 galon. Pero sabi ko okay lang kasi kung sakali man na kailangan i-repaint ulit, dumating yung time na kailangan i-repaint, di, may magagamit na sila dito. O yan, hindi ko alam kung sinong tao dito sa loob, check natin. Tao po. Maganda siya, makinis oh. Ay! Asa si Abdul? Andyan, Abdul? May banga sa mukha, bakit? Oh, baka so. Abdul? Oh, na paano yan? Grabe. Abdul, halika. Abdul? Lit. May banga sa mukha si Bulit. Isa na lang hindi na ikabit kasi nga dahil sa nangyari kay Tatay Filo. Kaya yung karpintero siguro hindi pa ito natapos. Yung pinto dito sa likod, di pa nila naikabit. Pero madali na yan. At least, satisfied naman ako sa pagkakapintura ni Kuya Bong. Kasi nga, ano siya oh. Pulido. Kasi ito, niliha pa niya ito. Pagkalagay niya ng, ng masilya, minasilya niya lahat. Inano pa niya yan. Tawag dito? Yung liha. Yan, niliha pa niya para pantay na pantay kapag pininturahan. Tapos, yung nga, nakatatlong coat daw siya dito. Kaya makapal-kapal na yung pintura nito. Sa tingin ko naman, kapag na ano ito, kapag na uulanan, hindi ganun kabilis masira ito. Ano? Kasi ang kapal oh. Saka may masilya. May masilya, tsaka ang kapal ng pintura. So yun, salamat kay Kuya Bong, natapos na yung ano niya dito. Pero may mga susunod pa tayo dito, patapusin lang natin tong libing ni Tatay Filo bago natin paayos tong ano nila Ate Isabel, itong magiging kwarto ng mag-asawa, tsaka itong magiging ano nila, balkon. Ate Isabel, yung pagtulog nyo dito, komportable naman po kayo? Opo. Kaso nung pagka, ano po, hindi po agad kami nakatulog at maano po yung amoy ng pintura. Yung amoy ng pintura, okay. Opo. So, kumbaga nung nakatulog lang kayo dito, nung natapos, kailan lang naman natapos yan? Naano na po, ilang araw, nung natapos po yan, tapos ilang araw pa din po kasi hindi po agad naalis yung amoy. Yung amoy. Bawal man po dun sa maliit ko daw po yun. Tsaka May sa napansin ako sa mukha ni Abdul, ano yun nasa mukha niya? Pagdating ko nga po kahapon, gano'n na. Sobrang likot daw po. Nagkagarasagasa na naman. Ay, galing kayo nun doon kay Tatay Opo, Filomeno. madalas po kasi kami doon at nagtutulong nga po kami at yun nga pong nangyayaring gano'n. Parang ano na lang din po kami na punta-puntahan. Minsan nga po, kinagabi din kami pagbalik. Balik. Paano itong mga kapatid mo dito? Sino? Ano po, inuuwi. Pag napunta po kami ng maaga, nauwi po kami ng tanghali. Tapos nabalik na lang po ulit kami doon. Pinapakain lang po namin Yung sila. mga bata. Okay. Apo, tapos sa hapon naman po, pag aabutin po kami ng gabi, nabalik po kami ng mga alas 4 or alas 5, pagdating po namin, nagluluto. Tapos pinapakain din po ulit namin. Tapos tsaka na lang po ulit kami nabalik. Tapos yun, minsan ating gabi na rin po kami nakaka-uwi. Nakabalik. Ganun lang po yung ginagawa namin. Okay. So Ate Isabel, tapusin lang natin itong libing ni Tatay Filomeno bago ko ipapagawa yung kwarto ninyo ha. Pagpasensya mo kung medyo madidili yung kwarto nyo kasi nga may ganito namang nangyari kay Tatay Filo, ano? Parang ang sama naman na nagpapaano tayo dito, lalo na yung karpintero tumutulong din doon. Opo. Ano? Doon sila simula daw, hindi daw yung doon umalis mga yun. So hindi natin pwedeng isabay, ano? Opo. Patapusin lang muna natin ha. Opo. Yun po kasi talaga yung katulong ni Payat pag naglalakad. Yung mag-asawang niya. Lahat ng pati sa pagkain, pag-asikaso sila yung katulong. Opo. Pag naandun po sila, yun yung nakakatulong. Pero minsan po pag naglalakad sila, wala na. Ang kaso, madalas po talaga naghihintay kami sa kanila. Ganun yung nangyayari. Opo. Kagaya kahapon, naghintay po talaga kami. Nakakain kami alas 3 na. Nang hapon? Grabe. Opo. Kaya lahat ng magagawa mga kalingap dito ko natulong kala Tatay Filo, tas doon sa mga umaattend sa burol niya, yung mga makikiramay doon ay nandito naman na po kami. So may lakad talaga kami pero hindi muna kami aalis hanggat hindi po na-settle to si Tatay Filomeno. So tara, kasi pupunta din si Isabel doon, isasabay na po namin. Hati-hatid na namin si Ate Isabel doon kala sa pinagburulan ni Tatay Filomeno. Paano Ate Isabel yung nangyari na sabi nagkatulakan daw kay kahapon? Hindi naman po kasi nagkatulakan. Kaso yung papel kasi kulang na lang. Isampal sa mukha ko eh. Sinusubsob daw sa mukha mo.
Opo, kulang na lang ginaganon niya, kaya napikon po ako. Tinampot ko yung papel. Inano mo din sa kanya, binalik mo sa kanya. Kasi lalo-lalo na nandun daw yung kapitan kahapon yata o ano, kagawad. So, nakakahiya din. Sabi nga ng ibang mga kaibigan ni Tatay Pilo, hindi man lang daw nirespeto nung ano yung patay. So, nandito na tayo ngayon sa chapel. Bumalik tayo ulit dito. Gagawin na natin kung ano magagawa natin. Since si Commander naman yung nag-vlog dito at ako naman ay nakapag-vlog din kay Tatay na nag-viral din sa ating Facebook page, kaya mag-aabot din po tayo dito. Yun nga, yung ATM ni Tatay at saka yung kanyang card na ginagamit pa sa pag-payout ay nawala din sa kanyang bag. So grabe, hindi ko maisip na may mga ganito pang mangyayari sa pagkamatay ni Tatay Filomeno. Grabe itong pangyayari na to. Hindi dapat ito palampasin kung mga ganito pangyayari. Kailangan mamaya na makarating si Tatay sa paglilibingan sa kanya ng maayos na ito lahat, kasi grabe po. So gagawin namin lahat ng makakaya dito, di kami aalis, di kami lalakad sa lakad namin hanggat hindi pa ito naayos problema na to. Isasantabi muna namin yung pampersonal namin lakad, kailangan maayos muna dito. So yun, salamat ulit sa lahat ng viewers na sumubaybay kay Tatay Filo kala Sabel sa vlog ni Commander. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nagpaabot ng donation, salamat.